Hello guys. Nag-PM yung asawa ko. Nakawala daw yung malaking aso sa kapitbahay namin. Yung aso nila, Belgian Malinois. Malaking aso. So yung aso na yun, matapang. Hindi pag-atin ng kumbaga hindi pa na seminar sa training. Wala pang proper training yung aso. So delikado talaga makawala yun. Matapang talaga. So minsan binibigyan ko yun ng pagkain kasi alam ko yung behavior ng mga aso na ganun, para mapalapit yung loob niya sa akin. So ngayon nag-PM yung asawa ko na nakawala daw. So walang tao doon sa wala yung amo niya. So sabi ko, pumasok kayo sa loob o umakyat kayo doon sa taas para safety kayo, kasi nakipagbuno na yun sa sa aso ko. Lumabas kasi yung aso ko, nakita siya. Yun, nakipagbuno sila. Ayun, hindi ko alam kung ano nangyari doon. Kaya minarapat ko na lang na umuwi para anong gagawin, o kung lalaban talaga o delikado talaga, kailangan natin neutralize o kaya pwedeng patayin o pero dog lover kasi tayo. So first move muna kung anong gagawin, kung pwede pa lang. So alam ko naman kung anong kahantungan nito. Wala naman kasing ibang maglalakas loob na gagawin ito, kaya gawin ko na lang kung anong dapat. Kaya ito guys, panoorin nyo na lang yung mga anong mangyari. Okay, bye. Utang ina ka. Yawa, iro ni. Kan juga. Bros. Kailangan nato ni neutralize bay. Nakabuhi ang iro sa kuang silingan. So dara, delikado kay na yung mga akong anak sa likod. Bruce. Sit. 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 Sit, bros. Nakuan juga bay, pakan juga bay. Sit. Lakay number nila. Sit, bros. Asa rin siya lagi. Guba yung kulungan. Sulut. Ayo nek. Ya sulut. Sulut terus. Sulut terus. Dale. Dale sulut. Bros. Dale bros. Dale bros. Dale. Dali. Tay lang sa kuha. Buslot. Hindi ba? Ano ba? Hindi ba maklaban? Ginakamot ko. Hindi na maklab. Basta.
Dali. Ah. At dito, Sulod. nagbigay ako ng pagkain. Kaya napaamo ko siya. Ayan, napapasok ko sa kanyang kulungan. Yun. Sinirado ko. Nasira niya yung ano, yung pintuan niya. Diyan siya dumaan. Salamat lang ka kay Duglaber ko. Di pa Tarantadong patay aso kang yan. buha nga ka. Yan. Nilagyan ko na lang ng ano, kahoy. Saka nilagyan ko ng cable Kaya tie. kuan be. Ning cable tie. Sobrang init kasi. Ano na yung aso. Hindi na mapakali. Cable tie. Cable tie ka na. Cable Bigay tie ba? yung Tama asawa ko na ng na. malaking kahoy. Sabi ko, wag yan. Tama na. Sobrang laki na yan. Galit na galit yung aso. Bruce. Kaya yun. So, yan, nakapag-relax siya sa loob. Kasi ang tubig. Mahirap kasi na Tubig lang. ano, kung sa ibang tao ito, napatay na itong asong to. Di, So, Bros. ayaw kong gawin yun kasi alam ko ang feelings ng isang Dili, may-ari. Ah, Pag ginamitan mo ng marahas na paraan. Kaya yun, ginawa ko muna yung pwedeng gawin kahit na nakagat na tayo. Awa. mm. Awa yung ano. So, may dugo. pag-usapan na lang namin ng may-ari kung anong gagawin. Yes, to. Kung sasagutin ba niya yung ano, yung injection ko. Kahit na may ano yan, may bakuna yung aso. Di pwede pa rin natin ano sabihin na ligtas na tayo. Mahirap na kasi. Wala nang rewind kumbaga. Yun, nagbigay ng tubig yung ano, yung asawa ko yan, uhaw na uhaw. Kung makikita mo, sobrang uhaw na uhaw yung ano, aso. Ayan. Mainit kasi katawan nila yan pag ano, mainit yung panahon. Ayan o. Kawawa talaga. Ayan o. Lakas ng ano, malakas uminom. Sobrang uhaw. Yung aso ko dati kasi lagi kong binibigyan ng tubig yan. Di pwede pag ganitong aso, hindi mo pwede na ano, na hayaan mo lang. Hahanap yan ng paraan para makalabas. Ayan. Halos kalahati na ng Yan na, Bros. ano, halos kalahati na ng tabo yung tubig na naubos niya. Yan, punong-puno yan kanina. Gi pasagdahan na sa mong silingan. Kulang na kasi ito sa ano, kulang na kasi ito sa training para hindi para hindi mangagat sa tao. Lagi lang kasi ito nasa kulungan. Kasi yung amo nito busy. Yan o, nilagay ko yan o. Okay na siya. Pero yung kanina, Sa mong amo ni mo, Bros. yung pagdating ko, Pasagdahan na. agresibo talaga. Makadisgrasya kang tao din sa gawas. Alam ko naman yung ano, yung mangyayari. Talagang kakagatin niya ako. Pero sa isip ko, Ang patayan mo. pag sobrang agresibo niya, kahit na makagat ako, pero mapatay ko talaga siya. Ihanga ka siya. Oo. Makipagbuno talaga ako sa kanya. Alam ko naman kung anong gagawin ko eh. Kahit na magkasugat-sugat yung kamay ko, pero sigurado ako patay itong aso nito. Buti na lang kanina, yung pagdakma niya sa akin, na i-block ko agad. Naitapon ko siya. Pero yun, nadali pa rin yung kamay natin. Pero hindi masyado napuruhan. Kaya yun. Napa-neutral natin yung sitwasyon. Lagi silaan. So sa isip ko kasi kanina, pag limbawa na sobrang agresibo niya at saka may mga tao nang naano niya, na disgrasya,
kailangan na talagang ano, kailangan na natin patayin yung aso. Oo, sama diyan. Pero wala pa naman, Patay sila ni kaya ayun ang ginawa ko. Pluto. Ayun, pinamo-amo ko nga siya. Ayan. Mubi ako Pero matapang pa rin yan. Di pa rin ako di pa rin ako kumbaga, hindi ko pa rin binaliwala yung sitwasyon kahit na inamo-amo ko siya. Kasi di natin alam yung utak ng aso. O, kita mo, medyo may ano siya, may pagka-agresibo pa rin. Lalaki tong asong na to. Tapang. Kulang lang kasi ito sa alaga eh. Kaya nagkaganito. Uy man po. Kaya kayo, kung may mga ganitong sitwasyon, kaya wag agad-agad magdesisyon. Kung wala pa namang nangyayari. Nakita mo kinuha niya yung tubig niya. Nilaro-laro niya. Gusto niyang maligo sa tubig. Yan. Nilaro-laro niya yung tubig. Baka na isa, iyagi. Depende rin yan sa sitwasyon. Depende rin yan sa tao. Yung tao na medyo may pagka-nervyoso, talaga madisgrasya talaga itong aso. Pero ako hindi. Hindi ko pwedeng patayin agad. Pero kung nakagat niya ako pangalawa, sigurado disgrasya talaga ito. Wala itao. Kaya binigyan ko muna ng chance. Kung sobrang aggressive ng aso, kailangan mo na talagang patayin. Hindi na ako tagiya. Wala naman kasing ibang tao dyan na makatulong sa akin. Kaya pag sobrang agresibo, no choice ka na, patayin mo talaga. Kaya kung hindi na ako pasudlon, Pero nakinig pa naman yung aso, napasunod pa rin natin sa anong gusto natin. Kaya ayun, napapasok natin sa kulungan niya. Kaya yun, pag-usapan na lang namin. Okay, hanggang dito na lang. At ito na nga guys, nakarating na ako sa shop ko. Yung kagat ng aso nandito at saka nandito. Itong medyo namula-mula. So papaduguin muna natin. Self remedy muna tayo. Di pa kasi kami nakapag-usap dun sa may-ari ng aso kasi nasa trabaho pa sila. So mamaya na pagdating nila paano ang gagawin. So ito na nga, mayroon na tayong bagong cutter, bagong bala nilagay. So para makasiguro, hugasan muna natin ng alcohol. Yan. Hugasan natin ng alcohol. Susunogin natin yung dulo. Hot air. Yan. Apoy ito guys, apoy. Yan. 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 Hot air. So susunogin na natin ang dulo para sa para sa safety. Yan. Okay. So ito matutuguin ko muna. Yan. Medyo dumugo na. Kunti. Lakihan pa yata natin. Yan. Saka pipisilin. Bukas yung kasi puno ng laway ito kanina guys. Kinagat niya.
Yan, medyo may dugo na. Saka dito rin. Kamay ko. Pag nagdurugo, yan, gaganunin ng alcohol. Pipisilin ng dugo, yan. Para yung dumi lalabas. Yan. Yan. Saka dito rin, yan. Yung ano, kasi nung tumalon yung aso, dito na tumama yung ipin niya, saka dito, saka ganon, sa laki pa naman ang bunganga, saka sabay tapon. Yan. Medyo mapdi. Yan. Ito yung tamang pag-cleaning ng ano, kagat ng aso. Yan. Ipaano mo talaga. Palabasin mo yung dugo. Yan, dugong-dugo pa siya. Oh. Yan. Mas paigi pa rin na ma-injeksyonan. Anti-rabies. Mahirap na. Pero antayin ko na lang yung ano, antayin ko na lang yung may-ari kung anong sasabihin. Yan lang. Thank you.